Ronda report sa Ilocos Norte, isang magsasaka natagpo ang patay sa bayan ng Paway. Natagpuan siyang nakahandusay sa kalsada kahapon. May isang tama ng bala sa ulo at 4 sa katawan. Kinilala siyang si Hilario Tobias, 40 taong gulang, at Tubong Pamplona, Cagayan. Isang basyo ng bala ng baril na 45 ang natagpuan sa crime scene. Pero ayon sa mga pulis, posibleng nauna nang pinatay ang magsasaka sa ibang lugar. Wala pang suspect sa ngayon ang mga pulis. Apat na pong libong halaga ng halamang marijuana at 500 binhi nito ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa lalawigan ng Benguet. Nadiskubre ang marijuana sa isang plantasyon sa barangay Sagubo sa bayan ng Kapangan. Nagkakalaga ng mahigit 8 milyong piso ang mga nakumpiska ng mga otoridad. Agad sinunog ang karamihan sa marijuana at ilang bundle nito ang gagamitin bilang ebidensya para sa investigasyon. Na-entrega ba yung ilan yung sinunog at ilan yung tinago? Ayun, oo nga eh. Ang lahat ng adik sa lugar na yan, enjoy na enjoy. Oo, siguro nagsarang Nalakap na eh, no? sa bonfire. Pero yung pala sila high na high. Ay na yan. Huli kayo. Samantalang good morning sa mga bagong gising pa lang dyan. Lunes Santo na po. Kaya gawin nating makabuluhan ang ating summer paglalakbay for today. Lugar kung saan pwedeng magnilay at mamasyal ng sabay ang mga magkakaanak at magkakaibigan. Ang Kamay ni Jesus Shrine sa Lukban, Quezon. Ang mga pwedeng gawin sa lugar na yan para gunitain ng Semana Santa, isa-share sa atin ang ating kagimik sa umaga na si Monica with Paring Drew. Monica and Drew, dagsana pa mga deboto dyan sa Kamay ni Jesus. Morning! Good morning, good morning. Well, of course, medyo maaga pa so wala pa masyadong mga depodo dito. Good morning, Mon. Good morning. Oo nga, so Lunes Santo po ngayong umaga. Well, ngayong araw po mga kapuso, kaya nilakbay po namin ang Lukban, Quezon sa napakagandang Kamay ni Jesus Shrine na aakyatin namin ni Monica mamaya. Correct. Alam niyo ba mga kapuso na taong 2002 lamang ito'y tinayo, pero kahit ganon, isa ito sa talaga namang pinupuntahan ng ating mga kababayan tuwing sasapit ang Semana Santa. I heard libo-libo talaga ang pumupunta dito para magnilay-nilay, ha? Alam mo bakit libo-libo yung pupunta dito? Dahil ang ganda ng setup eh. Yung grotto pa lang, it's one of the highest hills daw sa buong mundo. Wow! Yes, tapos nun, syempre, lilibutin po natin yung Stations of the Cross na may mga life-size na imahe. Talaga ang lalaki ng ito kanina. And of course, bibisitahin din natin syempre yung 50-footer na statwa ni Jesu Cristo na talaga namang parang mapapa-wow ka. Mapapa-aha ka talaga. Mapapa-aha ka. Laki. And That's after right. nyan, mamaya puntahan din natin yung pinagmamalaki nila Garden of Eden, tsaka yung Noah's Ark. Dito ka naman daw pwedeng mamasyal-masyal after mo magnilay-nilay doon sa talagang malalaking mga stations of the cross. That's right, yeah. Spiritual relaxation at spiritual journey, relaxation at pamamasyal. Yan po yung atid namin ngayong Semana Santa para sa inyo, sa ating mga kapuso. Back to studio muna tayo. Samantala, silipin naman natin ang mga balitang bumabandera sa pahayagan at sa internet. Narito na po ang ating banner stories. Philippine Star at Manila Bulletin, may mahigit pang napaalala ang Korte Suprema kay Pangulong Arroyo kaugnay sa pag-a-appoint ngayong eleksyon. Ang desisyon ng mga maestrado na payagan si Pangulong Arroyo na makapagtalaga ng kapalit ni Chief Justice Renato Puno, espesyal na exemption lang po daw yan. Ang pag-a-appoint hindi basta-basta magagawa ng Pangulo sa ibang kagawaran o ahensya ng pamahalaan kahit pa sa hudikatura ngayong panahon ng eleksyon. Reaksyon po ito ni Supreme Court spokesperson Maidas Marquez kasunod ng mga balitang nagtalaga raw si Pangulong Arroyo ng 2 Court of Appeals Justices, isang bagong ambassador at board members ng 2 cultural bodies. Hindi sila dumadaan sa commissioner appointments. Dadaan pa lang. Actually, dadaan pa lang. Usually, yung mga ganyan pag-appoint, dadaan pa lang. Kaya minsan ang daming na-appoint na parang natapos na yung termino ng Pangulo, hindi pa sila na-approve ng CA. Yan sila ba? Sila Secretary Angelo Reyes na DO, hindi pa naman sila na nag-resign na. Na nag-resign na.
na-confirm. Oh, yun nga. Pero ang marami kasi natatakot dahil parang lahat na lamang doon sa pinakamataas na hukuman appointed, di ba? Oo. Kaya tuloy marami ang nagsasabi na ano nga ba ang kahihinatnan kapag ganito, meron bang Noel? Paano nga ba? Ayan yung mga lumalabas tuloy na spekulasyon ngayon. Tsaka may mga sinasabi sila parang medyo pointless na pag-appoint. Like, kunwari, yung new ambassador to Germany. Parang gano'n. yes. Na, Bakit? Patapos na. By June 30, Co-terminus yun. aalis din naman dahil co-terminus. Or dun sa CCP, nagkakaroon din sila ng mga pag-appoint doon ng mga bagong board members na and medyo nagugulan din niya but there's no parang explanation kung bakit gano'n. Ang ikli. Tapos yun yung new ambassador yata is a very old gentleman already who is replacing somebody who is an Na award-winning babae. ambassadress. Parang ganyan. At saka sinabi lang ata dun sa ambassador, yung former ambassador to Germany natin, nung binigyan siya ng parangal ni Pangulong Arroyo, tapos sinabi niya, papalitan na kaya. Last day mo na Bigay to. wala. Last day mo na to. Pampalubag loob eh. Nagulat din siya. Actually, nakagulo yung desisyon ng Supreme Court eh. Kasi dapat naman talaga bawal mag-appoint any pag-a-appoint ng Kahit yung Pangulo. mga no? Especially simple kung sa mga mag-eleksyon. agencies na, lalo pa to Supreme Court talaga. Parang Pandora's Yes. box. Kaya very controversial. Samantala sa Inquirer.net po ay minaliit ni Senate President Juan Ponce Enrile ang haka-hakang military takeover o hunta sa pamahalaan kung pumali ang automated elections at walang maihalal na bagong Pangulo. Ayon kay Enrile, mula nang maganap ang People Power 1 ay hindi na nakitaan ng mga Pilipino ng pagtanggap sa anumang pakikialam umano ng militar sa politika. Ang pahayag na yan ng senador ay taliwas sa nauna niyang pahayag noong Pebrero lang na maaari raw makialam ang AFP at PNP sa pamahalaan sa sandaling pumalyang automated elections at pumili ng pansamantalang mamumuno sa gobyerno. Binawi. So, ang mangyayari, pag kunwari may failure, kunwari ng elections, so mawawalan tayo ng President and Vice President. Yes. Pero meron pang 12 senators, tama ba, Yes, na they have to magko-continue elect. pa rin Yes. sila. And one of them will have to take over as the new Senate President. Kaya kailangan mag-step down siya para ma-continue yung, Tama. tama ba, yung hierarchy niya. Gobyerno. Yes, Tsaka ang yes. problema doon sa ganyang mga senaryo, parang talagang naguguluhan yung tao na ano ba talaga? Maayos ba natin yung ekonomiya muna o ganito na, liderato pa rin yung problema? Pero wala pa naman in the history of our country na nagkaroon ng failure of elections. Pero hindi ko nga maintindihan bakit panay-panay din ang pag-discuss, paglabas ng ganitong scenario. Tuloy nakakatakot. Para ba, Conditioning. kung ikaw kinukondisyon ba kami nito? Although In dapat a nga sense, may... it's good na pinag-uusapan na rin. Para Right. at least meron tayong alam ng mga, kung itong possibility nangyari, Oo. itong gagawin natin. But then again, tama parang nangyayari, is it conditioning na tayo mga tao ba Meron ba talaga? sinasanay nila sa ideya na maaaring magkaroon ng failure of Failure of elections. elections. No? Kung meron man sana, yung konti-konti lang yung sa mga remote na mga lugar, Parang